On this video, I'm preparing to do day dive spearfishing. Dito lang ako magde-day dive sa harap ng fish port. Yun yung mga gamit ko. And then ito yung hitsura. High tide siya ngayon. Kaya parang medyo galit yung alon. And sobrang tirik yung araw kasi noon time siya. As you can see here, sobrang napakataas ng dagat ngayon. Kasi ito yung pinakang peak hours na highest tide talaga. Dito nasuot ko na yung wetsuit ko. As you can see, balot na balot talaga yung katawan ko. To make sure na hindi ako lamigin at panglaban sa jellyfish. And then ito yung headgear ko, making sure na fit siya. So while preparing sa first drop ko, may nakita akong mga goatfish doon sa baba. About 8 to 10 meters yung lalim pala nito. Day dive is the most challenging spearfishing activity compare at night. Very challenging kasi kitang-kita ka talaga ng mga isda kapag hinahabol mo sila. Kaya mostly yung ideal na pana na size dito is 100 cm and above. Need ng ganong kahaba na pana kasi yung range ng isda sobrang layo kapag hinahabol mo sila. Like this one. Trinay kong i-chase yung isda na sobrang mailap talaga lumangoy. And then napatagal ako dito sa ilalim talaga. And then pinachambahan ko siya. Kaso no luck. Then paano ako that time. Then yung risk part, mahaba yung tali mo dito. Mostly yun yung nagkakos ng accident sa mga mamamana pag minsan nagtatanggal yung tali nila. Kaya very careful ka talaga and then double safety ka, be aware. And then this is my second drop. Where dito na ako na naka-ace ng isang malaking isda. So first, stay longer ako muna sa ilalim. And then I tried many tactics, yung sand casting yan. And then I did some fish call din. So akala ko wala talaga akong makita dito. So nagantay lang talaga ako ng matagal. And then when I turn right, may lumapit sa akin ito. And then I got my lucky shot. Sobrang lakas ng isda ko, mapapansin nyo na yung pana ko talaga na bent siya sa sobrang lakas niya. And then there you go, umakyat na ako sa taas. I'm not hoping na makuha ko talaga siya kasi mostly nakakawala yan sa sobrang lakas nila. And then I guess in-stone shot ko talaga yung pagkatira. And then ayun, I feel mixed worried kasi baka kainin ng pating or hindi ko siya ma-secure. And then yeah, I think this is my lucky day na na-secure ko siya. Sobrang laki ng bend ng ng pana ko, as you can see. Kaya ibang klase talaga yung yung lakas niya pag mga ganito kalaking isda. Then I tried my signature video. Sobrang tuwang-tuwa ako videohan. Syempre, I'm very proud of it kasi bihira lang ako makayari ng ganito kalaking isda during day dive. Papansin nyo, kita nyo yung mga bahay dun sa lalim. And then this one, may nakita akong maliliit na isda na sobrang dami. Kaya trinay kong mag selfie muna. I'm not sure kung kitang-kita talaga siya sa video. And then mapapansin nyo, school of fish na sobrang dami. Na yung mga maliliit. And then tuwang-tuwa ako lumangoy kasama yung mga maliliit na isda talaga. Yan, behind my background.
Yung pana pala na pagka-bend, inayos ko kanina using my knee. Pero mukhang hindi pa rin siya ayos. Yan, dito sa part na to, malapit na akong dumaong dito sa fishport. Yan, tanaw na dito. Binidyuhan ko na rin yung fishport. Tapos yan yung mga maliliit na isda. Sobrang natutuwa din sila lumapit sa akin. And then may nakita akong pawikan dito sa gilid ng fishport. Nakakatuwa lang kasi bihira ako makakita ng pawikan dito sa part ng fishport sa mababaw. Mostly sa mga malalalim yung mga pawikan. Siguro lunch break siya dito. Yan sa mga poste. And then ganito yung hitsura ng gilid ng fishport. Lastly, I make sure na syempre may remembrance video ako together yung huli ko.